Si former House Speaker Martin Romualdez ang mastermind ng flood control scandal ayon sa Office of the Ombudsman. At ang sabwatang Romualdez at Saldico daw ang ugat ng iskandalo. Pero si PBBM tila absuelto. Narito ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Acting in conspiracy kung ilarawan ng Office of the Ombudsman ang nangyaring korupsyon sa flood control projects sa pagitan ni former House Speaker Martin Romualdez at puganteng si Zaldico. Ayon sa complaint affidavit na isinampan ng Office of the Ombudsman noong April 20, tinatayang aabot sa 56 billion pesos ang umano'y ill-gotten wealth na nakuha ng dalawa mula 2022 hanggang 2025. Sa mga panahong ito, House Speaker si Romualdez habang chairperson ng House Appropriations Committee si Ko. Ayon sa affidavit, coordinated acts ang ginawa ng dalawa. Kung pagbabasihan daw ang mga ebidensya kasama ng statement ng mga lumutang na witnesses, tila inimpluwensyahan o inudyukan ni Romualdez si Ko na manipulahin ang public infrastructure funding. Nagsabuatan daw sina Ko at Romualdez sa pagbuo ng sistema para makakolekta ng kickbacks mula sa mga proyekto. Kabilang daw dyan ang naging pag-amin ni Ko na mayroong monthly quota na 2 billion pesos na regularly ay idinideliver daw sa mga property na pagmamayari ng dating House Speaker. Ayon sa affidavit, by virtue of his position and authority bilang Speaker, si Romualdez daw ang nag-udyok kina Ko at iba pang public officials na gumawa ng umano'y acts necessary to implement the scheme. Kabilang daw dyan ang identification at insertion ng project sa national budget, ang pamamahala sa kanilang approval at funding at ang imposition and collection ng kickbacks. Pero paninindigan ng Office of the Ombudsman sa complaint affidavit, hindi ligtas sa krimen si Ko, lalo na't active and knowing daw ang kanyang partisipasyon. Ayon sa affidavit, si Romualdez ang tinuturong mastermind ng flood control scandal. Kabilang sa mga pinagbasehan nito, ang mga statement ng naglahong Senate witness na si Orly Gutesa at publicly posted videos ni Ko, kung saan ikinanta niya si Romualdez at pinsan nitong si PBBM. Pero hindi kasama ang Pangulo sa complaint affidavit matapos ang investigasyon ng Ombudsman. How can I be the mastermind? I was the former Speaker of the House of Representatives, but the House of Representatives is only one part of the branch of government, the legislature. The national budget is not conceived, executed, implemented, bidded out, supervised, and completed by one congressman or even by Congress alone, and certainly not by the Speaker of the House. I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. Wala pang formal na kaso sa kasalukuyan si Romualdez, pero bawal muna siyang lumabas ng bansa matapos aprubahan ng Sandigan Bayan ang precautionary hold departure order laban sa kanya. Kasama rin bilang correspondent sa isinampang complaint affidavit ng Ombudsman ang frat brother ni Romualdez na si Jose Paras. Si Paras ang umano'y dummy owner ng Golden Pheasant, ang kumpanyang nagmamay-ari ng controversial property sa 30 Tamarind Road, South Forbes Park na sinasabing bagsakan ng pera ayon kay Ko. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Manatiling nakatutok sa Billionaire News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.